Pero bago tayo magpatuloy ay pakilike ang ating video. Ganun din ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang mga uploads. Horacio POV. Sigurado ka ba sa desisyon mo, Horacio? Bahagya siyang tumango sa tanong ng kabiyak habang nakatanaw sa labas mula sa bintana ng library. Paano ka nakakasiguro na ito nga ang tama? Magtiwala ka sa akin. Alam ko kung ano ang makakabuti para sa mga anak ko. Narinig niyang bumuntong hininga naman si Melody. Alam nito na kapag may napagdesisyonan siya at wala na itong magagawa pa. Nakarinig sila ng pagkatok sa pintuan. Buksan mo, Melody. Utos naman niya sa kabiyak. Hindi ito umimik ngunit sinunod naman ang utos niya. Pumasok kayo. Anito sa bagong dating. Ipinihit naman niya ang wheelchair paharap sa mga pumasok. Maupo kayo. Aniya kay Shimmer at Alonso. Nung una pa lang ay tutol na siya sa pagpapakasal ng anak niya sa dating asawa ng panganay niya. Ngunit matigas ang ulo ng anak niyang ito. Manang-mana sa kanya. Hindi niya matanggap na ang lalaking naging dahilan kung bakit nawala ang panganay niya ay siya namang minamahal ng isa niya pang anak. Mahigpit ang pagtutol niya. Natatakot siya na magaya si Shimmer kay Laura. Ngunit sadyang mapilit ang kanyang anak. Kaya wala na rin siya nagawa ng magdesisyon itong magpakasal kay Alonso. Para sa kaligayahan ng anak niya, tinanggap niyang muli si Alonso sa pamilya niya. Siguro naging isa sa mga dahilan niya kung bakit muli niyang pinapasok ito sa pamilya niya ay dahil nakita rin naman niya kung paano nagluksa at nagsisi ito sa nagawa nito kay Laura. Ngunit magkaganoon man ay hindi pa rin lubos ang kapatawaran na maibibigay niya rito. Dahil kahit anong pagsisisi nito noon, hindi na nito maibabalik ang anak niya. Ipinatawag mo raw kami, Dad? Tanong naman ni Shimmer. Ngumiti siya at marahan itong tinanguan. May importante po ba kayong sasabihin? Oo, Shimmer. Importante. Ngunit may iintayin pa tayo bago magsimula tayo. Tumango naman ang anak niya. Naupo ang dalawa sa sofa na nasa loob ng library niya. Maya-maya pa ay pumasok na rin si Laura at Adam. Hindi niya alam kung tadhana na mismo ang nagpaparusa sa kanya. Dahil sinong mag-aakala na dalawang lagdameyo ang makakabihag sa mga anak niya. Ang isa ay parehong pinakasalan ang anak niya. At ang isa naman ay ang ama ng mga apo niya. Gusto niyang matawa at questionin ang langit kung bakit ito nangyayari. Ngunit ang alam niya naman kung bakit maaring ito ang kabayaran sa lahat ng mga kasalanang nagawa niya noon. Maupo kayo, aniya sa mga ito. Nakita niya ang gulat sa mga mata nito, ngunit wala ang kahit na sino ang nagsalita. Nagtataka siguro kayo kung bakit ko kayo pinatawag ditong lahat. Umpisa niya sa mga ito. Pinagulong niya ang wheelchair, papalapit sa mga ito. Inalalaya naman siya ni Melody. O baka nga may idea na kayo kung bakit ko kayo pinatawag? Aniya at matamang tinitigan ang dalawang lagdameyo. Pagkatabi si Alonso at Shimmer. At katapat naman ng mga ito ay si Laura at Adam. Una sa lahat, nais kong sabihin, lalo na sa inyong dalawa, Alonso at Adam, na hindi ako natutuwa na maging parte kayo ng pamilya ko. Dad, saway naman ni Shimmer. Hindi niya pinansin ang anak. Pero wala naman ako magagawa. Kasal na si Shimmer kay Alonso. Pagkatapos ay may anak naman ito si Laura at Adam. Bumuntong hininga siya.
Wala namang nagtangkang magsalita sa apat, kaya nagpatuloy siya. Nais kong maging maayos ang lahat. Kahit labag sa loob ko, wala akong magagawa kundi tanggapin kayong dalawa para sa mga anak at apo ko. Isa lang ang nais ko. Laura, baling niya sa anak. Malungkot na ngumiti naman ito at humarap sa kanya. Alam niyang nasasaktan ang anak niya. Saksi siya kung gaano nito kamahal si Alonso. Kaya nasasaktan din siya sa hihilingin niya sa anak. Anak, nais ko sanang ipaanal ang kasal ninyo ni Alonso. At para na rin maging legal na mag-asawa si Shimmer at Alonso. Napakurap-kurap naman si Laura. Yumuko itong saglit pagkatapos ay sumulyap kay Alonso. Sa kamapait na ngumiti ito. Okay, Dad. Anito na may bigig sa tinig nito. Nasasaktan siya. Dahil alam niyang mahirap para dito iyon. Gusto ko rin na tumikim muna siya bago ipinagpatuloy ang nais sabihin. Gusto ko na ikasal din kayo ni Adam. Napalingon sa kanya ang apat. Sari-sari ang ekspresyon sa mga mata ng mga ito. Si Alonso ay pagkabigla. Ganoon din si Shimmer at si Laura. Ngunit si Adam ay nakita niya ang saya na sumilyo sa mga mata nito. Pagkatapos ay naging blanko na muli ang emosyon nito. Dad, huwag kang tumutol anak. Pigil niya sa sasabihin ni Laura. Isipin mo ang mga anak mo. Bigyan mo sila ng kumpletong pamilya. Pamilya na hindi ko na ibigay sa'yo. Mapait na wika nito. Nakita naman niya ang paglambot ng mukha nito. Ito ang tamang gawin. Aniya rito. Isipin mo na lang ang mga anak mo, Laura. Segunda naman ni Melody. Mas gusto mo bang madami sila sa gulong wala naman silang kinalaman? Hindi naman nakaimik si Laura. Pero Dad, Mom, hayaan nating. It's okay, Shimmer. Singit naman ni Laura. Tama si Daddy at si Tita Melody. Hindi na natin maibabalik sa dati ang lahat. Ang tamang gawin ay ayusin ang kasalukuyan. Napabuntong hininga naman siya. Mahirap para sa kanya na ilagay sa ganitong sitwasyon ang anak. Ngunit wala naman siyang magagawa. Kailangang maisaayos ang lahat. Naniniwala siyang ito ang nararapat. Salamat anak. Aniya kay Laura. Ngayon gusto ko namang kausapin itong si Adam at si Alonso. Melody, samahan mo muna sa labas ang mga bata. Utos naman niya sa kabiyak. Sumunod naman ang mga ito. Kahit halata ang pag-alinlangan sa mga ito, lalo na kay Shimmer. Nang lumabas naman ang mag-iina niya, sa kaniya hinarap ang dalawang lalaki. Mahirap man sa akin pero wala akong magagawa, kundi ipagkatiwala sa inyong dalawa ang aking mga anak. Anito na may halong pait at panunumbat sa tinig. Pakiramdam niya ninakaw ng mga ito ang mga anak niya. Nakikiusap ako sa inyo. Bilang isang ama, nagmamakaawa ako. Huwag na huwag ninyo sanang sasaktan ang alinman sa mga anak ko. Makakaasa ho kayo. Sagot naman ni Alonso. Marahan siyang tumango rito. Tinanggap ang salita nito. Bumaling naman ang tingin niya sa nakakabatang Lagdameyo. Hindi ko na kailangang mangako. Dahil kahit hindi ninyo ako pakiusapan, talagang wala akong balak saktan si Laura. Mahal ko siya. Mahal na mahal ko ho ang anak ninyo. Anito na diretsyong nakatingin sa kanyang mga mata. Parang may bara na nawala sa kanyang dibdib.
Naniniwala siya rito. Kahit pa hindi niya pa ito napapatawad sa ginawa nitong panluloko sa kanila at ang paglayo nito sa anak niya ng 5 taon. Salamat kung ganoon, aniya sa mga ito. Wala namang siyang choice, kundi ang panghawakan ang salita ng mga ito. Ipagdarasal niya na lang ang kaligayahan ng mga anak. Pinatakan niya ng halik ang mga anak na nakatulog na sa kama niya. Pinagmasdan niya ang mga ito bago siya tuluyang tumayo. Naglakad siya patungo sa veranda. Malamig na hangin panghating gabi ang sumalubong sa kanya. Niyakap niya ang sarili. Tumingala siya sa langit para sulyapan ang mga bituin. Maaliwalas ang gabi at ganoon din ang pakiramdam niya. May tinik na nabunot sa kanyang dibdib. Kahit paano gumaan ang dalahin niya. Ngayon niya lang naisip ang magandang maidudulot ng legal na pakikipaghiwalay niya kay Alonzo. Pagod na rin naman siyang makipagtalo sa sarili niya. At least nagkaroon sila ng closure. Salamat sa daddy niya. Nilibot niya ang tingin hanggang sa mapakunot ang noo niya nang may mapansin siyang anino. Lumapit pa siya sa railing para mas lalong makita kung sino iyon. Si Jade. May hawak itong cellphone at palingon-lingon. Base sa ekspresyon ng mukha nito, halatang may kaaway ito. Pakumpas-kumpas pa ang kamay ng dalaga habang may sinasabi ito sa cellphone nito. Laura. Tawag naman sa kanya ni Adam na ikinapitlag niya. Nilingon naman niya ito. Bakit? May kailangan ka ba? Tanong naman niya dito na nang tuluyan mawala sa isip niya si Jade. Ngumiti naman si Adam at bahagyang umiling. Hindi ka pa ba inaantok? Tanong nito. Malamig na dyan, halika na rito. Malamyos ang tinig na wika nito. Humakbang naman siya papalapit kay Adam. Hanggang sa huminto siya sa harap nito. Tiningala niya si Adam. Malamlam ang mga mata ni Adam habang nakatunghay sa kanya. Nakuha mo na ang gusto mo. Mapait na wika niya dito. Nakita niyang napatiimbagang naman ito. Congratulations. Nakuha ko nga ba? Malungkot na tanong naman ito sa kanya at tumakbang papalapit sa kanya na halos wala na silang pagitan. Balak niya sanang umatras ngunit pinigil siya nito sa pamamagitan ng pagpulupot ng kamay nito sa baywang niya. Hindi pa ba? Tanong naman niya kay Adam. Hindi ba ito naman ang gusto mo? Umiling naman si Adam at malungkot ang mga matang tumitig sa mga mata niya. Makukuha ko lang ang gusto ko kapag natutunan mo na uli akong mahalin. Napaawang naman ang labi niya sa sinabi nito. Seryoso nga. Seryoso ang tinig nito na may halo pang pagmamakaawa. Paano kung hindi ko magawang mahalin ka? Tanong naman niya kay Adam. Kahit na alam niya naman ang sagot. Hindi mahirap mahalin si Adam kung tatanggapin niya ang lahat ng nakaharang sa kanila. Alam niyang mamahalin niya ito. Kahit naman siguro sino ay mamahalin ito. Siya lang naman ang nagmamatigas. Siya lang ang ayaw tanggapin na may nararamdaman siya dito. Ngumiti ito at masuyong hinawi ang buhok niya at iniipit sa tainga niya. We have a lifetime, Laura. Anito na halos pabulong na lang. At kung hindi mo man ako magagawang mahalin, dito, hahanapin kita sa susunod na buhay ko. At sisiguraduhin kong mamahalin mo na ako roon. Paano kung hindi pa rin? Panunubok niya rito, kahit na kinikilig ang puso niya sa naririnig dito. Lumungkot naman ang mga mata nito at gusto niyang sumbatan ang sarili. Nagawa mo na akong mahalin noon bilang si Camila. Magagawa mo rin iyon. Kahit na
Kahit nakalahati lang ang pagmamahal na ibinibigay mo sa kapatid ko. Kahit kaunti lang. Anito at unti-unting bumaba ang mga labi nito. Adam, matulog ka na. Anito sa kadumiretso ng tayo. Sa couch na ako matutulog. Hindi rin naman tayo kakasya sa kama. Anito at lumingon sa kama kung saan nakahiga ang mga anak nila. May mga guest room naman. Aniya rito. Lumunok siya at pilit na kinakalma ang sarili. I can't sleep without you. You know that. Anito at lumapit na sa couch na nasa loob ng silid niya. Pinanood niya ito habang naguhubad ito ng sapatos. Bumuntong hininga siya at lumapit sa closet para kumuha ng extra comforter at unan. Thanks. Pasasalamat nito at iniabot nito dito ang unan at kumot. Tumalikod naman siya at lumakad papalapit sa kama. Nahiga siya sa tabi ni Axel at pinatay ang ilaw. Good night, love. Anito naman ni Adam. Good night. Aniya sa isip at ipinikit na ang mga mata. Nagising siya sa magagaang haplos sa kanyang mukha at hagik-hikan. Na magmulat sa ng mga mata, ang magkahalong asul at berdeng mga mata ni Adam ang namulatan niya. Good morning, Anito. Saglit siyang napatulala sa mukha nito. Pagkatapos ay mabilis na tinakpan ang bibig at bumangon. Nasa kabilang gilid naman si Lexa at Axel na nagbubungis-ngisan. Mami, good morning. Ikis mo po si Daddy. Wika naman ni Axel. Oo nga po, Mami. Sambit naman ni Lexa. Sige na, Mami. Ani naman ni Adam na nagpainit sa pisngi niya. Hindi pa ako nakakapag-toothbrush. Bulong naman niya. Ngumiti naman si Adam at tinanggal ang kamay niyang nakatakip sa bibig niya. Inilapit nito ang mukha sa mukha niya at pinatakan siya ng magaan na halik sa labi niya. Good morning, Anito sa kanya. Nagtilian naman ang dalawang bata at dinamba sila pareho. Magkasama tuloy silang bumagsak sa kama. Natatawa naman si Adam na kinikiliti sina Axel at Lexa habang nakamasid siya sa mga ito. Nagtatawanan at nagkukulitan ang mag-aama niya. At parang gustong sumabog ng puso niya sa sobrang saya habang nakamasid sa mga ito. Ito ba ang ipagpapalit niya nang dahil lang sa iisipin ng ibang tao? Ito ba yung muntik na niyang sayangin nang dahil lang sa galit? Siguro nga mali ang lahat na nangyari. Pero habang pinagmamasdan niya ang mag-aama niya, hindi na rin masama ang naging bunga. Mayroon siyang 2 anak. May isang Adam na handa siyang protektahan at mahalin. Napalingon sa kanya si Adam. Kusang ngumiti ang mga labi niya na ikinatigil naman ito. Good morning. Halos pabulong na bati niya dito. Natigilan ito ngunit mabilis din namang ngumiti sa kanya. Matapos ang pagbisita niya sa daddy niya, sa isang bar siya napadpad. Doon ibinuhos niya ang sakit na kanyang nararamdaman. Ang awa na nakikitang kondisyon sa daddy niya at ang sakit at galit na ipinakita nito sa kanya. Ito ang kabayaran sa sakim na pagmamahal niya kay Laura. Tinungga niya ang alak at humingi pa siya sa bartender. Napapikit siya ng mariin. Hindi niya man lang niyakap ang ama. Hindi man lang siya nakahingi ng tawad dito. Hindi niya masisisi kung galit man ito sa kanya. Niloko niya ang mga ito. Alam ng Diyos kung gaano kasakit para sa kanya ang malayo siya sa kanyang pamilya at pikein niya ang pagkamatay niya. Noon hindi niya iniisip ang bagay na iyon. Ang tanging gusto niya lang ay ang mag-umpisa ng panibagong buhay kasama si Laura. Hindi niya iniisip ang kani-kanilang pamilya. Naging sakim siya. At ito ang kabayaran. Naihilamos niya ang palad sa mukha niya. Hindi na niya magagawang ibalik ang nakaraan. Mapait siyang natawa. Ngunit gusto niya pa ba?
dahil alam niya sa sarili na kung malalagay uli siya sa ganoong desisyon, ganoon pa rin ang gagawin niya. Kukuhanin niya ang pagkakataon na maangkin si Laura. Masolo ito sa isang lugar na wala siyang nagiging kaagaw. Muli sana niyang lalagukin ang alak sa kanyang baso nang may pumigil sa braso niya. Nilingon niya at handa na sanang bulyawan ito nang makita niya kung sino ang may hawak sa kamay niya. Nangunot ang noo niya at inis na binawi ang kamay sa babae. "Lasing ka na, sir." Malambing na anito sa kanya. "No." Angil naman niya rito. Tinukot niya ang wallet at naglapag ng pera sa counter. Bumaba siya sa stool. Ngunit dahil sa nainom ay hindi niya naiwasan ang pagkahilong naramdaman. Wala sa loob na napakapit siya dito. "Oops!" Maharot na wika naman ito, may kasamang hagikik pa. Nakakunot na napasulyap siya kay Nurse Jade. Pinasadahan niya ito ng tingin. Silver na tube dress ang suot nito, malayo sa pang-araw-araw nitong suot. Nakalugay ang buhok nito na laging nakapusod. Namumula rin ang pisngi nito at halatang tipsy na rin ito. "Ihahatid na kita, sir." Bulong nito sa tainga niya. Napatitig naman siya sa babae. Bigla kasing parang may naalala siya dito. Ngunit hindi niya alam kung sino o ano. "Doon din naman ako sa penthouse uuwi. Ipagdadrive na lang kita." Gusto niya sanang tumanggi rito pero nahihilo na rin siya. Tinukot niya ang susi ng kotse sa bulsa ng pantalon niya at iniabot dito. Ang tangi niya lang gusto sa mga oras na ito ay makauwi at makatabi sa pagtulog si Laura. Si Laura lang kasi ang papawi sa lahat ng sakit na nararamdaman niya sa ngayon. Naalimpungatan si Laura sa tunog ng doorbell. Nasa sala siya at nakatulugan na niya ang panunood ng TV habang naghihintay siya kay Adam. Dinampot niya ang remote at pinatay ang TV. Tumayo siya at naglakad papunta sa pintuan. Napatingin siya sa wall clock na nadaanan niya. 2:00 na ng madaling araw. Nangunot ang noo niya. Hindi naman kasi inaabot ng ganoon katagal si Adam. Halos lahat naman ng transaksyon nito sa negosyo ay pinatatakbo nito through online, kagaya ng ginagawa nito sa isla. Binuksan niya ang pintuan at napatda siya nang makita si Adam na nakaakbay kay Nurse Jade. Saglit na pinasadahan niya ng tingin ang dalawa. Gulo-gulo ang buhok ni Adam, pero maayos naman ang suot nito. Napataas naman ang kilay niya kay Nurse Jade. Hindi ito mukhang nurse sa ayos nito ngayon. Mas nagmukha itong bata at mas gumanda pa sa ayos nito. Lumabas din sa suot nitong silver na tube dress ang magandang hubog ng katawan nito. "Hi, love." Ani naman ni Adam at bigla na lang bumitaw kay Nurse Jade at tumakbay naman sa kanya. Magkahalong amoy ng alak at pabango ang naamoy niya rito. Bahagyang nagusot ang kanyang ilong. Agad naman silang inalalayan ni Nurse Jade nang makita nitong medyo bumuway silang dalawa ni Adam. "Tutulungan ko na po kayong ihatid si Sir sa kwarto." Magalang na alok nito. Mariing tinitigan naman niya ito. Gusto niya sanang tanungin kung bakit kasama nito si Adam. At lasing pa ang dalawa, pero pinili niya ang manahimik. Tinulungan siya nitong alalayan si Adams hanggang sa kwarto nila. "Laura, you smell so good." Ani naman ni Adam at inaamoy ang leeg ni Jade. Nalaki naman ang mga mata niya sa ginawa nito. Kaya inis na basta na lang niya itong binitawan sa kama. Napatili naman si Jade dahil kasama itong bumagsak ni Adam sa kama. Naniningkit ang kanyang mga mata. Hinila niya ang kamay ni Jade at pahatak itong itinayo. Wala siyang pakialam kung nasaktan man ito sa ginawa niya. "Makakaalis ka na." Malamig na tura niya dito. "Kukuha po ako ng basin at..." "Bingi ka ba? Alin ba sa makakaalis ka na ang hindi mo naiintindihan?" Gigil na baling niya sa babae na agad naging blanko ang ekspresyon ng mukha nito. "Sorry po." Anito at lumabas na ng silid.
Wala siyang pakialam kung natarayan man niya ito. Lalo lang bumigat ang loob niya sa nurse ni iyon dahil sa nangyari. Hindi na tuloy niya ito natanong kung bakit lasing si Adam at kung bakit magkasama ang dalawa. Inis na binalingan niya ng tingin si Adam. Lasing na lasing itong nakahiga sa kama habang nakalaylay ang paa sa kama. Huminga muna siya ng ilang ulit bago kumilos at nagtungo sa banyo para kumuha ng basin at towel. Pinunasan niya si Adam at hinubad ang damit nito. Tanging boxer lang ang itinira niya dito. Pagkatapos ay kinumutan niya ito. Nang masiguro niyang ayos na ang lalaki ay iniwan na niya ito, saka lumabas ng silid. Tinungo niya ang kwarto ni Jade. Kumatok siya roon. Alam niya naman na hindi pa ito natutulog. "Ma'am Laura?" Gulat na tanong nito. Suot-suot pa rin ito ang tube dress nito. Pero wala na itong makeup sa mukha nito. Mukha na itong matino at hindi lasing. "May kailangan po ba kayo?" Takang tanong naman ito. "Oo, gusto kitang kausapin." Direktang tinitigan niya ito sa mga mata. "Bukas na bukas. Ayoko nang magisnan pa kita rito." "Po?" Gulat naman na wika nito. "Huwag ka mag-alala. Ibibigay ko ang buong sahod mo para ngayong buwan at bibigyan din kita ng separation." Nahinto siya sa sasabihin ng tumawa ito. Wala na ang gulat sa mukha nito at napalitan na iyon ng pagngisi. "Wala kang karapatan na tanggalin ako." Anito na humalikip-kip sa harapan niya. "You are not my employer." Inis na natawa siya sa inasal nito. "At ano pala ako?" Inis na tanong naman niya dito. Nagkibit balikat naman ito na mas lalong ikinainis niya. "I don't know." Anito. "Basta ang alam ko, mananatili ako dito hanggat hindi si Adam ang nagpapaalis sa akin." Nakangising wika nito. "Adam?" Naningkit ang mga matang tanong niya dito. First name basis na pala ang tawag nito kay Adam. Kailan pa? Kapag nakatalikod siya? Ngisi lang naman ang isinagot nito sa kanya. Huminga siya ng malalim at nagtaas ng noo dito. "Then let me see kung ano ang magiging desisyon ni Adam bukas." Aniya dito. Gusto niya sanang lakumusin ang pagmumukha nito. Ngunit hindi siya bayulanting tao. "Okay," mayabang na wika naman ito. She wonder kung ano ang relasyon nito kay Adam. Kung bakit malakas ang loob nitong sagot-sagutin siya. Tinalikuran niya si Jade at bumalik sa silid nila ni Adam. Pinagmamasdan niya ito. Mahimbing na itong natutulog. Samantalang siya naman ay hindi mapigilan ang panginginig ng kalamnan sa sobrang panggigigil niya. Halos walang itinulog si Laura. Maaga siyang nagising kahit halos mag-uumaga na siyang nakatulog. "Good morning. Ma'am Camila ay Ma'am Laura po pala." Bati naman ni Nelia sa kanya nang pumasok ito sa kusina. Tipid ng nginitian naman niya ang katulong. Hindi niya ito masisisi kung nalilito pa ito sa kung ano ang itatawag nito sa kanya. "Good morning." Ganting bati naman niya dito. "Magluluto na po ako ng agahan. Ano po ang gusto niyo, ma'am?" Magalang na tanong nito sa kanya. Tipid naman siyang ngumiti rito. "Ikaw na ang bahala." Aniya dito sa kadinampot ang tasa ng kape at tumayo na siya. Bumalik siya sa master's bedroom. Bitbit ang kape. Nakadapa pa rin si Adam sa kama. Nakahantad ang matitipunin nitong likod. Inilapag niya ang kape sa bedside table at naupo sa couch na nasa loob ng master's bedroom. Ilang sandali pa ay gumalaw na si Adam hanggang sa tuluyan na itong magising. "Good morning, love." Paos na bati nito sa kanya. Namumungay pa ang mga mata nito habang nakatingin sa kanya. Inis na inirapan naman niya ito. "I'm sorry."
Pinuyat ba kita kagabi? Anito at pupungas-pungas ito ng bangon. Shit, ang sakit ng ulo ko. Angal nito sabay sapo ng ulo nito. Tumayo naman siya. Inumin mo na yung kape. Ikukuha lang kita ng gamot. Aniya sa seryosong tinig. Gustong-gusto na niya itong kastiguhin. Ngunit may konsensya pa naman siya. Hahayaan na niya munang humulas ang hangover nito bago niya ito kausapin. Thanks, anito at nginitian siya. Hindi niya ito pinansin. Lumabas siya ng silid at muling nagtungo sa kusina.